Okay guys, natapos na natin si Bilis, natapos na natin si Atome. Now, let's move on kay Salmon naman. So, ano meron kay Salmon? Ba't natin to kailangang i-review? Meron bagong feature yung kanilang app na sa tingin ko magiging beneficial sa inyo, lalo na kung gagamitin nyo yung kanilang credit line. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung bagong feature nila or some information na makakatulong sa paggamit mo ng kanilang loan service and how does Salmon compares to the rest ng mga legit na lending service na na-review na natin. Samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so sabi ko nga may parang bagong feature na hindi naman siya extra feature but I know na itong feature na to is makakatulong sa inyo sa pagde-decide kung manghihiram ba kayo or hindi. Well, tara, let's head over na dun sa app para makita nyo. So, nandito na po tayo sa home screen natin kay Salmon. Click lang po natin itong available credit. So, makita nyo nasa taas yung credit line, yung mga transaction na ginawa ko, tapos yung payments and the cards kung may naka-attach. And ito po, nakalagay 54 days interest-free on today's purchase when you pay your next statement balance in full by December 13. Ano ibig sabihin po? So, ang ibig sabihin daw po is kapag ngayon po kayo gagamit ng Salmon credit nyo, meron po kayong around 54 days to settle that purchase. Kasi dati, medyo hulaan tayo kung ilang araw, di ba? Sabi, up to 60 days, ganyan. Well, eto po, makikita nyo na, kunyari, every time na gagamit po kayo ng Salmon credit nyo. Kunyari, ngayon, nakita ko 54 days. Tapos, kunyari, bukas gagamit ulit ako. Ay, okay, meron pa ako 53 days. Makakapag-decide ka na, ay, medyo matagal-tagal pa naman to. Pwede ko nang gamitin muna yung Salmon credit ko. Pero kunyari, nakalagay dito, 10 days interest-free. Ay, hindi na muna ako manghihiram. Hintayin ko muna matapos yung 10 days kasi babalik yan sa up to 60 days. Ibig sabihin nun, meron na naman akong almost 2 months na paghihintay dito sa uutangin ko. Which is, it's a very good thing na 0% po ito interest-free as long as you pay in full pagdating ng due date nyo. Ito po yung isa sa feature ni Salmon na pinaka-gusto ko. Diba? Itong mga lending service na pinag-uusapan natin, may iba't ibang feature like si Bilis, si Atome Cash Loan. Ito naman, longer payment term. Though, ito po yung kailangan nating pag-usapan. Ito pong dinidiscuss natin ngayon is Salmon Credit po. Hindi po siya at par comparison actually with Atome Cash Loan and Bilis Cash Loan. Bakit? Kasi credit line lang po itong pinag-usapan natin. And meron po silang separate service na ang tinatawag naman po nilang Salmon Personal Loan. Makikita po natin yan dito when we click See All Products. Tapos dito po sa ilalim, ayan, Personal Loan. Trusted by Salmon, get your exclusive offer na up to 30,000 pesos in cash. How to apply? Click po natin. Yan, personal loan na up to 30,000, easy to claim, affordable na waiting time. And ito po, how to qualify. Kailangan nyo lang po maging good payer and maghintay po ng invite. So basically, i-enrich nyo lang po yung inyong credit history with Salmon and again, with all other lending apps. Kailangan po natin pagandahin ang ating credit score. Tapos, doon lang po tayo ma-offeran. Sadly, ako po, wala pa po. So I click, I understand. Wala. Dahil wala pa po yan, etong Salmon Credit po, pwede rin naman po tayong mag-cash advance dito. So, yun lang po, medyo may caveat lang po dito. Dahil Salmon Credit po to, ang gagawin po dito ay tipong cash advance. So, ganito po siya. So, click po natin yung credit line, then click po natin yung transfer, and then it's a good thing na two-factor authentication na po sila. Ibig lang po sabihin neto is gumagamit na rin po sila ng biometrics in making sure na ang gagamit na Salmon Credit ay yung owner talaga. So, click lang po natin continue. Tanggalin po natin to and continue. So now na natapos na yan, ito po. So try po natin dito, transfer natin sa GCash. Amount, try po natin ang 10,000 pesos. So ang 10,000 po ay may kakaroon po ng additional na 99 pesos na transfer fee or basically processing fee or cash advance fee po to. Now ito pong hiniram po natin through cash advance or transfer to e-wallet or banks, hindi po to kasama sa 0% interest. Meaning, once na ma-approve po to, may transfer na po sa inyong account, magbabayad po kayo ng interest. So, depende po yung interest dun sa binigay po sa atin. Like, for example, sa akin, 9% po yung interest na binigay nila. Which is, I admit, sobrang taas po. For me lang po, hindi ko po mai-recommend na gamitin nyo po itong Salmon as cash advance. But, I am all for using it
for QR payment, for card payment, kasi yun nga po, ma-achieve nyo po yung 0% interest. And just to make sure lang po na ma-achieve nyo po yung 0% interest, make sure po nakausapin nyo po yung customer service ni Salmon Credit and ask them kung grace period po ba ay naka-turn on sa inyong account. It's just making due diligence lang po sa account nyo and making sure na hindi po kayo magkakaroon ng problema later on. Because you can head over to this video dahil nagkaroon ako ng problema kay Salmon Credit nung ginamit ko po siya kasi sabi hindi daw po naka-turn on yung grace period. But yeah, please head over to this video para malaman yun. Quickly, kakalculate po natin just in case na magka-cash advance po kayo dito kay Salmon. So, ang interest po na binigay po nila sa akin ay 9%. So, kung ang gagawin ko po dyan ay 0.09 times 12, ang APR po ay 1.08. More than double po ang interest na ibabalik ko just in case na 1 year to pay po to. So, 1.08 po siya. Tapos, i-multiply po natin to by 10,000 pesos. So, 10,800 po yung interest nito. I-divide po natin to by 365 days. I-multiply po natin to by 30 days. So, nasa 887 pesos po yung interest charge po sa akin. Plus, yung 99 pesos po. Ayan, nasa 986 ang dagdag na interest na babayaran ko sa first 30 days na inutang ko. So, meaning, kunyari, babayaran ko na kagad yung 10,000 pesos after 30 days na nang hiram ko. Ang ibabalik ko po ay 10,986.67. Add po natin 10,000 pesos. Ayan, 10,986.67. And that's just for 1 month or 30 days. So, medyo malaki po talaga tong interest na to na binigay po sa akin ni Salmon Credit. But, yeah, kung kaya nyo po na mas gamitin na lang po to for scan to pay, card payment, or even virtual card payment, eh yun po ang highly recommended way for you to use Salmon Credit. So, how does Salmon Credit compare with legit lending institution and dun sa mga institutionalized lending institution natin? For legit lending institution with the likes of Bilis, Atome, it will ask a revolving credit, okay po siya, 0% and up to 60 days. Kung regular naman ang pasok ng pera nyo, alam nyo kung kailan yung darating ng pera nyo, nakapag-forecast kayo ng pagbabayad, and alam nyo na kailangan nyo isettle lahat ng bills nyo within a month, eh para magiging immaterial po yung longer grace period sa inyo. So, parang parehas na lang po siya nila Bilis, Atome. Pero kung medyo gipit-gipit po kayo, eh okay po to kasi up to 60 days nga po. And you can use the feature dun sa app para malaman and ma-maximize nyo yung hiniram nyong pera na 0%. And kung i-compare din naman tong Salmon Credit na to with other lending institution, mas okay po siya versus sa mga credit card na ganun din na pag binayaran mo in full, walang interest. Kasi mas mahaba nga po, up to 60 days. Eh yung mga credit card po natin ay up to 40 to 45 days lang din po. Pero in terms of cash advance, medyo nandun po si Salmon Credit sa bandang huli. But let's see po, once na ma-offeran po ako ng Salmon personal loan, eh re-reviewin po natin yan and magkakaroon ulit po tayo ng side-by-side comparison dito sa mga cash loan services na to. Okay, for our question of the day, ako actually, masulat akong tao. Tipong, kailangan ko isulat, i-organize lahat na ito yung date ng araw ko ng pagbabayad, dito kukunin yung pera ko, etc. Para alam ko na ito yung plans na gagawin ko moving forward. For our question of the day po, do you keep a list of all of your utangs? Ino-organize nyo po ba yan? Alam nyo po ba yung bawat lending service kung magkano at kung kailan ang bayaran nyo? O nagre-rely lang po tayo sa mga notifications ng mga lending service na, magjuju ka na, magbabayad ka na? Alin po kayo sa dalawa? Dito sa ino-organize, nililista lahat? O medyo come what may po? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Blue Ocean 123 at Trulala 245. And napaka-related po sa topic natin. Sabi niya, "Hi Sir Pat, silent viewer here, but always watching. Share ko lang po, 3 months pa lang ata kay Salmon. Start at 10K. 2 days ago, nagulat ako ng 94,800 na limit ko. Super saya, pero kakatakot lang gamitin. Salamat always sa mga review mo." Kay Trulala 245 or kay Blue Ocean 123, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. And maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. And sana nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!